So maligayang pagbabalik sa atin mga boss. May pinapakita ko sa inyo na sili na nagsisimula ng mangulot dahil po tinatamaan o inaatake na ng mites. Ayan po mga boss, may napapansin po tayong mga kaunting mga pangungulot dito po sa kanyang talbos. So ganyan po kaganda dati, pero nung nag-spray po kasi sila mga boss, naging ganyan yung itsura. Nagkaroon ng pangit na chemical reaction dahil pinaghalo yung foliar at yung insecticide. So ito po pinapakita ko dito yung mga gumagapang sa ilalim ng dahon. Ayan po yung mga broad mites at saka mga trips. Pero karamihan po dyan mga boss broad mites kasi halos makita pa naman ng ating mata. Pero kung yung red spider mites mga boss ay tuwing mainit ang panahon ay doon po sila umatake at halos hindi natin makita gamit ang ating naked eye. So ito po, nakikita ninyo yung mga puti-puti sa dahon, yan po yung mga mites po mga boss. So napakiliit niyan, halos hindi natin makita. Kailangan mo ng magnifying glass para medyo makita po natin. Pero kung gusto po ninyong makita talaga yan ay dapat nakalagay yan sa ano. Gagamit tayo ng microscope. Ayan mga boss. Kung hindi naman pwede yung microscope, meron tayo yung mga cellphone na may feature ang kanilang camera, yung ano, yung super macro para makita yung mga maliliit. So ito rin mga boss, pinapakita ko na hindi na malusog itong talong na ito. Kung akala natin ay malusog pa kasi berde yung dahon tsaka hindi pa naman nangungulot pero may simptomas ng pangungulot na konti. So nagsisimula na po siyang mangulot. Ipapakita ko po sa inyo boss kung ano din yung naging sanhi. So tingin ko dito ay same insect o kaya naman po ay same pest ang umatake kagaya dun sa sili. So, ayan mga boss, nakita natin, meron ding mangilan-ngilan na white flies at meron na ding broad mites. So, ito po yung ano mga boss, yung disadvantage pagka malapit sa mga punong kahoy ang ating tinamnan. Yung site natin na tinamnan ay malapit sa mga punong kahoy o kaya naman po yung mga madadamong lugar dahil ito po ay halos bundok na lugar po kaya po ganyan. Nakikita natin merong mga mites. Meron na din palang counting trips itong talong na to mga boss. So nakikita natin. Ayan. May mga konting ano, yung malilit na green. Meron na din siyang aphids. Ayan mga boss. Yung mga green po ay aphids po yan. So mahirap magkaroon ng ganyan boss ang mga pananim natin dahil sila ang minsan nagtatransmit ng virus. Once na tinamaan ng virus ang ating pananim, nako po, malaking damage po ang kanilang may dudulot sa ating pananim dahil sila po ang mga sanhi ng hindi madali ang pag-recover. Lumiliit yung dahon, pumapangit yung performance ng ating pananim at halos hindi na makabunga. Bubunga man mga boss pero maliliit na, halos reject na rin sa palengke o kaya sa market. So nakikita natin, meron na ding maliit na uod. Bagong pisa po yan mga boss mula sa itlog ng paru-paro. Kaya kailangan ng agapan o kaya po mag-spray ng insecticide. So anong ina-spray dito mga boss? Yung abamectin. So sa kabilang banda mga boss, bumalik ako dito sa site kung saan kami nagtanim ng sili. Ayan mga boss, nag-aabono po kami. Nag-abono kami, ang gamit po namin ay calcium nitrate at counting ammonium sulfate. Ayan mga boss, para maging mabulas yung sili natin. Nag-compute po ako ng abono. So gamit ang ating calculator. So ang nilalagay lang namin dyan mga boss ay nasa 25% na nitrogen. Kasama na po dun kasi yung 15% ng nitrogen sa calcium nitrate at saka yung ammonium sulfate. So ang computation po nun mga boss ay bali ano po, lumalabas na 10 kilos ng ammonium sulfate
I mean, ano po, 20 kilos ng ammonium sulfate. So, ang lumalabas po doon ay nasa ano na lang po siya. Nasa 5%. 5% po ng nitrogen po yun. Tapos, 100 kilos ng calcium nitrate. So, lumalabas po doon 15 plus 5. Paano po nakuha yun mga boss? Kasi po kapag yung number ng abono natin na 210024S, yung 24S po doon ay sulfur o kaya sulfate. So, yung 21 po ay ammonium. So, para makuha natin yung 21% ng ammonium, kailangan natin ng 100 kilos ng ammonium sulfate. So, kailangan 2 bag ng ammonium sulfate po ang kailangan dahil 50 kilos ang isang bag. So, lumalabas po doon pag 50 kilos lang po yung ginamit natin kasi 50% ng 21 ang lalabas doon kaya nagiging ano po 10.5 po yung 2100. Tapos, ang mayayari po doon dahil 20 kilos lang ang ating ginamit. So, 100 divided by 5. So, naging 20 po. So, 21 divided by 5 po. Kaya, ang nangyari po ay 4. Tapos, 15 na mahigit. So, naging 20. So, yun lamang mga boss. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa ating tips. Thank you sa panonood at please subscribe sa ating YouTube channel.